DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig sa buong mundo, lalong-lalo na mga kabayan ko sa Antipolo, Rizal. Ito po ang two-time KBP Golden Dove winner ng Best Sports Program sa radio, MBC Sports Center. At ito po ang inyong record, Joel Vidal, na makakapiling nyo. Kahalili ng aking kaibigan na si Chris Capulso, nagpapahinga ngayon sa napaka-unique po ng ating programa ngayong gabi dahil usually ang mga bisita natin, mga sports personalities lang, mga PBA, mga atleta, mga coaches. Pero ngayon, ibang-iba ang guest natin. Bukod sa pag-uusapan natin na hindi masyadong ganun kapopular na sports, ang football, kasama din natin isang director ng film, journalist din, at football enthusiast. Kasama natin si Direk Jim Libiran. Direk, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Oo. Dapat dalawa kami ngayon ni Chris, kaya lang nag-iisa ako ngayon. Na-traffic yata kayo, Coach? Direk. Oo, may car show yata dito sa paligid, kaya puro cars ang nandito sa kalye. No? Pero okay pa naman, abot pa naman so far. Yung pag-uusapan natin, Direk, yung kumbaga, something na topic na near and dear sa'yo, parang film at saka football. At pinagsama mo, kumbaga, yung dalawang interest mo sa isang film, di ba? Ang Happy Land. So, siguro, diretsuhin na natin. Ano ba itong Happy Land? Ang Happy Land ay isang independently produced na pelikula. Basically, production namin. Tungkol sa mga batang tondo na tinuruan ng larong football. Nangyari ito taon-taon sa tondo since the 1960s. Kung naglalaro kayo ng football sa mga private schools ninyo dito sa Manila, from the 70s to the 90s, kilala ninyo yung ibig ko sabihin, ito yung Don Bosco Tondo. Na kilala dahil every time na maglalaro sila ng football, ito yung mga nakapaa. Oo. At walang makatalo sa kanila o minsan lang sila matalo o kung minsan sa buong liga ng mga private schools, ang aim ng lahat talunin sila. No? So yung film mo pala, Direk, actually marami na akong kilala dun sa Don Bosco na products, isang office mate ko nga. Atleta rin, mahilig siya sa volleyball, pero nagsimula siya sa football. So itong film mo talaga, Happy Land, based talaga dun sa school na yun at saka yung sa program nila na football. Doon sa karanasan nung basically kwentong tondo ito take off ito doon sa una kong pelikula na tungkol naman sa mga gangs ng tondo. Bilang batang tondo, parang nagbibigay gunita lang ako doon sa mga naranasan at nakita namin sa tondo noong panahon na yun, na magagandang kwento. At isa nga itong mga barefoot players ng tondo na ginawa namin at naisip namin itong pelikula na to, yung pagsusulat ng script at yung kwento nito 3 years ago, kung kailan halos siguro 3 tao lang ang nanonood sa mga football games natin. Ito raw ang dahilan kung bakit karamihan ng mga kahit Xavier School o Lasal o mga varsity ng Claret o Don Bosco na masugid maglaro ng football nung 70s or 80s, nawawala yung interest nila dahil wala nang nanonood sa kanila. Lahat ng mga audience, lalo na yung magagandang chicks, halimbawa, nando sa basketball. So, wala nagtatagal sa football. Parang PE na lang nila to at parang maliit na part ng kanilang pag-aaral, no? Yun yung sitwasyon ng football 3 years ago nung sinimula namin Happy Land. Ngayon, medyo nag-iiba na. And yet, despite noon,
despite nung, kumbaga, finish mo na daunting odds, tinuloy mo pa rin. At no less than, isa sa pinaka-influential na Filipino filmmaker, si Edo Romero, meron encouraging words para sa'yo, di ba? Gusto mo i-share sa atin ito? Actually, challenging yung words nung National Artist for Cinema, nung ginawa namin yung film. Nag-a-apply kami nun for grant sa isang government office natin. Kaharap namin yung bukod doon sa ibang board, mga producers na malalaki, at saka National Artist for Cinema, no? At sabi nga niya, paano kikita to? Wala ka ng artista, dahil ang ginamit kong artista ay mga totoong football players na taga-Tondo. Wala ka ng artista, ang sports mo pa ay football. So, itong inuutang mo sa amin, paano mo maibabalik? No? Napakahirap i-defend kasi totoo yung sinasabi niya, no? Ang sitwasyon ng independent film ngayon ay parang sitwasyon ng football noon. Wala kang pag-asang magkakaroon ka ng sponsor. Napakahirap maghanap ng sponsor. So, ito yung mga ads na namin, no? Bukod pa sa itong independently produced na film na to, inabot ng 12 million to. Ang paggawa nito. Karamihan ng mga independent films ngayon ay hanggang 5 million lang. So ito medyo, bakit mukhang yata, mukhang mahal for indie film, di ba? Una, nung karanasan ko, nung muna kong ginawa yung independent film na Tribu, na inabot ng 3.5 million, parang ang sabi sa akin abroad sa mga film festival, we like your story, it's great, it's fantastic, but your format is for television, so we cannot show it on cinema. So dito sa Happyland, ginamit ko yung camera na ginamit sa Angels and Demons, sa Lord of the Rings. Yung pinakamahal na camera ngayon ay red camera. 90,000 a day ang rental nun. 6 nun ang ginamit ko kasi 6 pag football game So doon sa camera, yung sport niya, sa camera pa lang. Not to mention na bukod sa cast mo na taga-Tondo, 10 batang player, meron ka pang 90 na iba, yung mga kalaban nila. So papakainin mo, etc. No? So hindi ganun kadali, hindi ganun ka cheap gumawa ng isang sports film dito sa atin. No wonder na ibinibilang ang Happyland bilang isa sa mga unang seryosong sports film. Tanda mo, kahit basketball country tayo sa matagal na panahon, wala tayong seryosong basketball movie. Meron comedy, pero tungkol sa ano yung laro, gaano kahirap ito, paano natuto, at yung kwento ng kabayanihan, wala Football yung isa sa mga una, at Happyland yung nauna rito. Siguro, another thing na interesado ako na, kumbaga, ang setting mo, Tondo, topic mo, football, pero ang title mo, Happyland. Yeah. So, bakit Happyland na naisip mo? Sa Tondo,